magandang tanghali sa ating mga listeners mula Luzon, Visayas at Mindanao. Yes, partner. Magandang buhay. Kamusta tulog mo, partner? Ayos ba? Ay nako partner, maganda ang tulog ko. Sana maganda rin ang tulog ng mga nang-aabuso dyan. Gagaya na lang ng kwento natin today. Ay, atake mo partner. Ating kwento ngayon ay itungkol sa isang alamat na puno ng galit, takot at paghigaganti. Relate ka rin ba, partner? Ay, grabe nga yan partner. Diyos ko, relate na relate. Kung ganun pakinggan na natin ang kwento. Nagsimula ang alamat sa isang magandang dilag na si Rara Jonggrang. Sa kanyang ganda ay tila napakadami niyang manliligaw. Ngunit hindi niya ito pinagtutuunan ng pansin sapagkat gusto niyang mapangasawa ang isang mandirigmang si Banduwasa. Yung ginagawa at tila nakatulala ka lamang sa bintana. Sino ang iyong minamasdan? Ina, nais ko po sanang pakasalan si Banduwasa. Hindi maaari. Bakit ho? Hindi na nagsalita ang ina niya dahil ayaw niyang sabihin sa anak kung ano ang ginawa ni Banduwasa sa kanyang asawa na si Rama. Masakit niyang tinanggap ang pagkamatay nito dahil sa pagpaslang ni Banduwasa sa asawa niya. Noong nakaraang panahon ay nagkaroon ng isang digmaan. Si Rama ay naging kalaban si Banduwasa. Nagkaroon ng madugong laban ang dalawa. Ngunit sa huli, si Rama ay namatay sa atake ni Banduwasa. Pagkaulila, galit, lungkot ang laman ng puso ni Wulan nung nalaman niya ang pagkalaho ng kanyang minamahal na asawa. Alam ni Rara ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama, ngunit hindi sinabi sa kanya kung sino ang pumatay. Kaya't nagsinungaling ang kanyang ina at aaminin niya ito sa tamang panahon. Patuloy pa rin ang pagkahanga ni Rara kay Banduwasa hanggang sa hindi na nakapagpigil si Wulan at kinausap na niya si Rara. Ilang araw ko nang napapansin na tila'y patay na patay ka kay Banduwasa. Nais lang kitang kausapin tungkol sa kanya dahil may ginawa siyang hindi matanggap-tanggap ng aking puso. Ano po ba yon? Ano po bang ginawa niya? Hindi namatay ang ama mo sa pagkawala niya sa digmaan. Ngunit namatay siya dahil pinatay siya ni Banduwasa. Ano po? Totoo po ba ito, Ina? Di ka po ba nagsisinungaling dahil sa ayaw kong pakasalan ko si Banduwasa? Totoo man ang sinasabi ko o hindi, ayaw kong pakasalan mo si Banduwasa. Natapos ang kanilang usapan, lumipas ang 2 linggo ay palihim na nakikipagkita si Rara kay Banduwasa. Patuloy nila itong ginagawa hanggang sa Sawahan na ba si Trysking at si Lagkit na feeling? Subukan ang The Walnut Soap. Espesyal na ginawa para alagaan at i-moisturize ang iyong balat para sa feeling na sobrang presko at panibagong buhay. Huwag nang maghintay at ang The Walnut Soap ang sagot sa pangailangan ng iyong balat. Pinagsabihan na kita, Rara. Ina! Masakit po. Hindi ko Ina. Tamarin mo po ako. Dapat na po. Masakit po. Dapat na po. Alam mo ang naging sitwasyon ko nung namatay ang ama mo. Kinulong ni Wulan si Rara sa isang kwarto at hindi ito pinalabas ng 1 linggo. Makalipas ang 1 linggo ay nakalabas na si Rara at nagpakita ito ng ekspresyon na tila hindi mabasa ng kanyang ina. Makalipas ang 2 buwan ay hindi pa rin tumigil si Rara sa pakikipagkita kay Banduwasa at ilang beses na rin itong inaabuso ni Wulan. Kaya't napagdesisyonan ni Rara na lumayas ito, ngunit pinigilan siya ni Wulan at hinila ito sa buhok.
Narinig ni Banduwasa ang sigaw ni Rara at pinigilan si Wulan sa paghilan ng buhok nito. Nilabas ni Wulan ang kutsilyo sa bulsa niya at binantaan ang dalawa. Matapos mong patayin ang asawa ko, anak ko naman ang iyong kukunin? At ano, papatayin mo pag nagsawa ka sa kanya? Mahal ko ang iyong anak at hindi ko gagawin ang ginawa ko sa iyong asawa sapagkat nais ko sanang bumawi sa aking kasalanan at pakasalan ng iyong anak at bigyan ng magandang buhay. Sinungaling. Inay, tigil niyo na po to. Nais ko nang umalis sa mamamahay na ito. Dahil ako sinasaktan niyo. Nais ko na sumama kay Banduwasa. Dahil alam kong mabibigyan niya ako ng magandang buhay. Hindi kita mapapatawad, Banduwasa, at wala akong magagawa kung gusto ka ng anak ko. Ngunit sa isang kondisyon. Sabihin mo ang iyong kahilingan at gagawin ko. Kailangan mo magtayo ng 1,000 simbahan at 2 balon. Masusunod. Pumayag si Banduwasa at ilang linggong nakalipas ay nagsimula na si Banduwasa. Tinawag niya ang kanyang mga kampon upang tulungan siya sa pagtayo nito. Halina kayo aking mga kampon. Tulungan niyo akong gumawa ng 1,000 simbahan at 2 balon para sa aking mapapangasawang si Rara. Makalipas ang 1 dekada, matatapos na ni Banduwasa ang panghuling simbahan, ngunit nahinto ito dahil kay Rara. Pumunta si Wulan sa kinaroroonan nila Rara at Banduwasa. Nakita niyang mag-isa lang si Rara. Kaya't hinatak niya ito at tinutukan ng kutsilyo. Bibitawan kita sa isang kondisyon. Lasunin mo si Banduwasa o papatayin kita. Ina! Tigil niyo na po to. Bumabawi naman po sa inyo si Banduwasa ha. Ayokong makita kayo magkasama na parabang hindi nyo alam ang pinagdaanan ko nung namatay si Rama. Ngayon, ako naman ang babawi para sa iyong ama. Binantaan ni Wulan si Rara at binigyan siya ng instruction kung ano ang gagawin niya upang hindi malaman ni Banduwasa na lalasunin siya ni Rara. Tinawag ni Rara ang kanyang alalay na si Dewi at nanghingi ito ng tulong sa kanya. Ano ang iyong kailangan? Dewi, tulungan mo akong maglagay ng lasa sa inumin ni Banduwasa. Pakiusap, tulungan mo ko. Ha? Ngunit bakit? Mahal na mahal mo si Banduwasa. Kailangan. Dahil lagot ako sa aking ina kapag hindi ko to ginawa. Pakiusap, Dewi, tulungan mo ko. Pakiusap lang. Sumang-ayon si Dewi sa utos ni Rara kahit alam niyang mahal na mahal ni Rara si Banduwasa. Dala-dala niya ang lason na ibinigay sa kanya ni Rara at inilagay niya ito sa inumin ni Banduwasa. Umalis siya sa kusina upang ibigay ang inumin, ngunit nadapa siya at natapon ang inumin na may lason. Dumating si Banduwasa dahil sa ingay at minaamoy siyang hindi kaaya-aya. Ang hindi nila alam ay malakas ang pang-amoy ni Banduwasa sa lason, kaya't alam niyang may lason sa inuming ibibigay sa kanya. Sino may kakagawan nito? Paumanhin, Banduwasa, ngunit nais kang lasunin ng iyong mapapangasawa. Nag-iba ang ekspresyon ni Banduwasa at pinuntahan si Rara sa isang kwarto kung saan siya ay umiiyak sa takot. Ang kapal ng pagmumukha mong takain, patayin ako. Totoo nga minahal mo lang ako upang patayin ako. Hindi ko to kagagawan, mahal ko. Dahil binantaan ako ng aking ina. Kundi ako ang papatayin niya. Ang galit ni Banduwasa ay pinarusahan niya si Rara hanggang sa ito'y mamatay at ginawang estatwa sa panghuling simbahan na ginawa niya. At dito na nagtatapos ang alamat ng simbahan ng Prambanan. At dito nagtatapos ang kwento. Grabe, ginawa pala siyang estatwa, no? Oo nga, partner. Ibang parusa yata ito ah.
At dito na nga nagtatapos ang aming estasyon. Ako nga po pala ulit si Banak. Ako naman si Charlie na iniwan sa ere. Ito ang radyo STR 94.1 nagtatapos sa inyong lingkod. Salamat sa pakikinig at sana'y nag-enjoy kayo. Hanggang sa muli! Ako si Cassandra Villanueva at narito ang mga napapanahong balita. 8 lalawigan na nasa Luzon ang kasalukuyang nakakaranas ng tagtuyot na dulot ng El Nino. Ayon sa tala ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA, ito ay ang mga probinsya ng Apayao, Bataan, Cagayan, Cavite, Ilocos Norte, Kalinga, Palawan at Zambales. Nakakaranas ng mas mababa sa normal na pag-ulan ang mga lalawigang ito. Aasahang titindi pa ang epekto nito hanggang sa darating na Mayo. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Cassandra Villanueva at ito ang News Force.